pangangailangan. Biktima ng kalamidad, pagbibigay ng babala, impormasyon kung may bagyo, baha, sunog, lindol, at iba pa. The first one is paalala sa pananalasa ng bagyo. Anong idea nyo kung naano tayo ng bagyo? Sige, okay lang. Ugaliin ng pagkikinig sa radyo at telebisyon para sa mga balita mula sa Pag-asa. Hingil sa parating na bagyo. Di ba nakikinig naman kayo sa mga radyo? Mostly sa mga parents nyo. Sa TV. Oo, sa TV nga. Radyo, TV. Ganon. Sino nakikinig ng balita dito? Nanonood ng balita? Wala sa inyo? O sa social media na lang nakikita nyo? Ayun. Pangalawa, sa pagdating ng bagyo ay manatili sa bahay at huwag magpunta sa mga lugar na tulad ng ilog o baybayin. Pagkatapos ng bagyo, huwag daw punta sa mga may ilog kasi pwede kayong malunod doon. Walang tumatawa kasi. Ay. Oh, ganon. Alangan naman na pagkatapos ng bagyo, pumunta ka dun sa ilog. Kung nature trip ang gusto mo, di ba? Oh. Pangalawa, paghahanda para sa lindol. Di ba, pag may lindol, anong gagawin natin pag may lindol? Duck and cover and hold. Tama. Ganda ng sardinas. Ha? Ulam. Maganda lang? Yung ulam. Anong ulam? Papatawa ka pa. Oh, una. Ugaliin dumalo sa programa ng paralan tulad ng earthquake drill. Di ba nag-earthquake drill kayo sa school? O, paano? Paano nyo i-demo yan? Paano ang sitwasyon nyo sa school? O, di ba? Tinuturuan kayo ng teacher nyo dun sa school. Pangalawa, pag-aralan kung paano magbigay ng paunang lunas. Pangatlo, palaging ihanda ang mga emergency kits tulad ng paunang lunas, flashlight, kandila, posporo, pito, inuming tubig, dilatang pagkain at iba pa. Pag nag-iimpake kayo, di ba? Siyempre, anong gagawin mo pag may lindol? Alangan na matulog ka dyan. Di ba? Oh, hindi pwede yon. Kasi, dangerous nga. Oh, sige. Naintindihan? Sure kayo? Oh, sige. Mga dapat gawin oras ng sunog. Anong idea nyo pag nagkasunog? Kunwari, may maliit na sunog sa bahay nyo. Ano gagawin nyo? Tumawag ng bumbero. Ikaw? Anong idea mo? Sa kapitbahay. Ano? Sa kapitbahay. Louder. Yung sa may kapitbahay. Tapos sabihin mo may sunog bago bumero. Masisigaw ka ng bumbero, bumbero. Ganon. Ikaw? Anong idea mo pag nagkasunog? Kumuha ng tubig. Anong gagawin mo sa tubig? Ibabawas. Seryoso. Ibabawas Okay. sa sunog. Oh. Habang maliit pa ang apoy, subukan itong apulahin kung hindi mo ito kaya. Magagawa humingi ng tulong sa kapit ng bahay. Tumawag ng bombero or BFP. Ang meaning ng BFP, Bureau of Fire Protection. Yun yung, alam nyo naman siguro yun, di ba? Pag malaki na yung sunog, yung may kotse, dun yung sumbungan kung malala na yung sunog sa kapitbahay. Pero pwede nyo namang tawagin muna ang kapitbahay kung malilit muna yung sunog. Kunwari, sumabog yung tangke ng gasol. Ano gagawin nyo? Sa kapitbahay. Tumulong. Ano gagawin din ng kapitbahay? Diba, tatawag din sila ng BFP, Bureau of Fire Protection. Ganon. Pag di na kaya Apulahin yung sunog. O, ganun nga. Habang maliit pa ang apoy, subukan nitong apulahin. Kung hindi mo ito magagawa, ay humingi ng tulong sa kalapit na bahay. Ay tumawag ng bombero o BFP. Diba? Sabi ko kanina. Kung ikaw ay nasa ikalawang palapag o pataas, hintayin ang bumbero upang ikaw ay masaklolohan. Huwag tumalon, maliban lamang kung ito ay lamang paraan para maligtas ang sarili. Kunwari,
yung bahay nyo, second floor, may sunog sa baba. Huwag ka munang, kung safe ka naman sa taas, huwag ka munang tatalon kasi pwede kang madisgrasya, di ba? Paano pag nadisgrasya ka, edi hindi ka namatay sa sunog. Nabalian ka pa ng buto. Ito mamamatay mo lang kasi control yun. Kaya nga, pero kung may utak naman, yung isang tao na makakatakas doon, makakatakas siya doon sa panaroonan niya. Oh. Lastly, mga dapat gawin sa panahon ng pandemya. Alam naman natin na nag-COVID-19, di ba? Anong mga crisis na ano nyo nun? Anong ginawa nyo nung oras ng pandemic? Nag-TikTok. TikTok ba? Oh. Di ba sa panahon ng pandemic, bago kumain, maghuhugas muna ng kamay. Payo ng magulang, di ba? Para maiwasan yung germs. Ha? Christmas. Face mask. Magsuot ng face mask. Ano pa? Ang panatili laging mag-alcohol. Panatiling laging mag-alcohol. Ikaw, Maghugas ng kamay. maghugas ng kamay bago kumain. Basta kung ano namang kinakain natin or hinahawakan, maghugas palagi ng kamay. Huwag basta-basta kakain kasi hindi natin alam na may germs sa mga kamay natin. Alam nyo ba na ang kamay ay pinakamaruming parte ng katawan? Alam niyo yan? Alam niyo naman yun. Hawak-hawak. Oh, hawak kasi. Hawak-hawak, kung saan-saan mahawak, sa puwet. Oh. Oh, sige. Mga dapat gawin sa panahon ng pandemya. Una, ito ay panganib sapagkat ang sakit ay madali mong makukuha mula sa ibang tao, lugar o bagay na hinawakan ng may sakit. Kunwari, siya, may COVID-19 siya. Anong gagawin mo kung isa lang kayo sa kwarto matulog? Social distancing. Pero, hindi rin. O sige, social distancing. O. Pangalawa, upang maiwasan mahawa, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang mataong lugar. Ugaliin ang paghugas ng kamay, yung sinabi ni Nathan kanina na maghugas ng kamay bago kumain. Yun yon. Pagsuot ng face mask, sabi niya. Ay, ikaw ba? O, di ikaw. At pananatilin ng isang metrong layo mula sa ibang tao na tinatawag na social distancing. Siyempre, pag dikit-dikit ang mga tao, mahahawa. Kunwari, may ubo ka. Kunwari, may ubo ka. Sabi mo sa kasama mo, hindi mahahawa na siya. Kaya, guys, pag uubo kayo, magtakip ng bunganga. Or kaya, ganon. Ganon nga. Pagbabahing naman, ganon. Diba? Oo. Oo. Panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng masusustansyang pagkain. Sino kumakain dito ng gulay during pandemic? Anong favorite gulay mo? Kalabasa. Kalabasa. Ikaw, kumakain ka ba ng gulay? Konti lang. Anong mostly na kinakain mo sa gulay? Ang patatas tsaka carrots. Oh, ikaw, kumakain ka ba ng gulay? Anong kinakain mong mga gulay? Yung talong at saka yung carrots at saka patatas. Napakadami niya. Ang healthy niya siguro. Yan nga, sabi ko nga kanina, para mas lalong ano to? Para mas lalo yung maalagaan yung sarili nyo, sa health nyo, kumain ng masusustansyang pagkain, di ba? Mostly gulay, wag puro karne. Kasi sa karne naman, pag may sakit yung baboy na yon, edi ikaw din naman yung magkakasakit kung puro karne na lang, puro isda. At saka kung ano yung nakaahin dyan sa pagkainan, yun yung kakainin, di ba? Huwag mamimili. Kasi, hindi pa naman tayo nagtatrabaho, kaya huwag kang pipili ng ulam. Ganun yon. O, ready na ba kayo sa quiz? Hindi pa. May naintindihan kayo? Totoo. O, sige. 5 ano lang to ha. 5 items lang to ha. Tawid pa lang.
Ikaw na? Hindi pa. Kanino bang matati? Ready na? Wala ng tawa. Panuto. Isulat ang big letter lahat Big letter. Walang mag-small letter. 1 to 5 lang tayo. Sulat ang tamang sagot. Huwag mangungopya. Ang mangungopya, minus ko. Wala. Ang maka-perfect, sige, bibilang ko na teacher ya, tig-isa. Yung yaman. So what? Mareklamo ka pa talaga. Oh, Malaki na. ito ang ahensya ng gobyerno na dapat nating tinatawagan tuwing may sunog. Ano po yan? A. NDRRMC. B. BFP. C. Pag-asa. D. DSWD. Mama, kukupya dapat. Walang mangopya. Number 2. Nagbibigay ito ng mga update sa apekto ng hakbang para paghandaan ang mga kalamidad tulad ng bagyo. A. Pag-asa. B. Pellbox. C. DSWD. D. BFP. Choices, ulitin ko. Nagbibigay ito ng mga update sa mga epekto at hakbang para paghandaan ng mga kalamidad tulad ng bagyo. Ito yung sinabi ko kanina na makinig sa radyo o ano, di ba? A. Pag-asa. B. P-Box. Anong P-box na? P-Box, hindi ko na-discuss sa inyo yun eh. Pero C. DSWD. D. BFP. Ano ulit? Alin doon? Okay na? Tungkol bagyo. Choices lang. Pag-asa, Pellbox, DSWD, BFP. No erasures. No erasure. Patlo. Ito. Pangatlo na tayo. Ha? Hindi mo perfect? Ngayon, ikaw ay natututo ng mga hakbang upang makapaghanda sa panahon ng kalamidad. Ano ang pinakamainam mong gagawin sa halamang ito? A. Aking isasabuhay ang aking natutunan sa lahat ng oras. B. Ang kalamang ito ay aking ibabahagi sa aking mga kaibigan o kakilala. C. Ako ay sasali sa mga voluntaryong pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Volunteer. Parang volunteer, magvo-volunteer kang tumulong. Ganon. Tapos, asan na ako guys? D. D. O sige, ulitin ko yung question. O sige. Erase mo yung Tagalog. Ngayong ikaw ay natuto ng mga hakbang upang makapaghanda sa panahon ng kalamidad, ano ang pinakamainam mong gagawin o kaalamang ito? Explain ko. Ngayon, ikaw, kung natuto kang hakbang upang makapaghanda, kung natutunan mo daw kung paano maghanda sa panahon ng kalamidad, paano mo ano ang gagawin mo? Parang, ano ang pinakamainam mong gagawin? Kung may ano, kita ko na ano yung gagawin mo. May tugtog ka na. A. Aking isasabuhay ang aking natutuhan sa lahat ng oras. B. Ang kalamang ito ay aking ibabahagi sa aking mga kaibigan o kakilala. C. Ako ay sasali sa voluntaryong pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad. D. Ay palaging maghanda at makinig sa mga anunsyo mula sa radyo at telebisyon. Four na tayo. Sa panahon ng kalamidad, alin sa mga sumusunod ang unang hakbang bilang paghahanda dito? A. Makinig sa mga balita at radyo at telebisyon. Ha? Nandahan lang naman.
sige na garod. Sa panahon ng kalamidad daw, alin sa mga sumusunod ang unang hakbang bilang paghahanda dito? A. Makinig sa mga balita at radyo o telebisyon. B. Pag-aralan ng paglalapat ng paunang lunas. C. Panatilihing malusog ang katawan at kumain ng masusustansyang pagkain. D. Ihanda ang emergency kit tulad ng paunang lunas, flashlight, kandila, posporo, pito, inumaing tubig o dilatang pagkain. Ha? Ulit? Sa panahon ng kalamidad, alin sa mga sumusunod ang unang hakbang bilang paghahanda rito? A. Makinig sa mga balita o radyo, telebisyon. B. Pag-aralan ang paglalapad sa panahon ng kalamidad. Sa panahon na diniscuss ko kanina, sunog man yan, lindol man yan, bagyo man yan, pandemya man yan. Ganon. Alin sa mga sumusunod ang unang hakbang bilang paghahanda rito? A. Makikinig sa balita o radyo, telebisyon. B. Pag-aralan ng paglalapad ng paunang lunas. C. Panatilihing malusog ang katawan at kumain ng masusustansyang pagkain. D. Ihanda ang emergency kit tulad ng paunang lunas, flashlight, kandila, pusporo, pito, inuming tubig o dilatang pagkain. Ayos na? Sige. B. 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 Wait. B. 5 pala. B. 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 5. Hindi bonus yun. Number 5 na tayo. Ang mga sumusunod na may... sige. Ang mga sumusunod ay mga hakbang bilang paghahanda sa pandemya maliban sa... A. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center para paglikas. Sige. Ang mga sumusunod na hakbang bilang paghahanda sa pandemya. Pandemya tayo maliban sa... except sa... A. Alamin ang pinakamalapit na evacuation center o sa paglikas. B. Evacuation center, yung pag mag-evacuate kayo, pag hindi na safe dito sa bahay, mag-evacuate kayo doon sa center. Like, sa school, meron doon. Yun. B. Panatilihing malusog at malakas ang resistensya at kumain ng masusustansyang pagkain. Except maliban sa ugaliing paghugas ng kamay at pagsusuot ng face mask at panantilihing 1 metrong mula sa mga tao. D. Upang maiwasang mahawa, manatili sa loob ng tahanan at iwasan ang matatawang lugar. Tapos na? Tapos na? Okay, number 1. Number 1. Ito ang asensya ng gobyerno na dapat nating tinatawagan tuwing may sunog. B. Check nyo. Ay, palitan kayo ng palitan kayo ng Yan. Yan. Pwede sa may ayaw may tundog yung parang ganyan. Okay. Nagbibigay ito ng update mula sa epekto at akbang para paghandaan ng mga kalamidad tulad ng bagyo. A. Pag-asa. Pag-asa yun. Kasi nagbibigay ito ng mga update mula sa aspekto at ng hakbang. Pag-asa. Diba sabi ko kanina, makinig sa radyo mula sa, di ba, pag radyo, TV, di ba mula sa pag-asa yon? Siyempre pag-asa ay nakasama ko. Pag-asa kasi, letter B kanina. BFP. Ang pag-asa kasi, yun yung mula sa radyo. Di ba, news TV, pag-asa. Yun yung doon tayo nakikinig kung may paparating na bagyo, para update tayo. Alam ko na ba yun?
sunog may pag-asa ka. Eliza Nathan 2, Mariel 1. Parang ito. Okay lang yan guys kasi it's just a number. Score is just a Pero ako number. number 1. O, sama ka na kayo sa akin, magmamakdo tayo. Bye! Say bye-bye! So, gabi na. Say bye-bye!